Kwentuhan, kwentuhan. Radyogupan, radyogupan. Hatid ng mga kwento sa dilim ng lumbay, liwanag at pag-asang taglay. Mga kabarangay, halina't makinig sa istoryang tiyak na pipigan ng inyong mga puso. May mga pagkakataon talagang hindi natin nakikita agad ang tunay na dahilan sa likod ng sakripisyo ng ating mga magulang. Minsan, ang pagmamahal nila ay parang liham na sa huli natin nababasa. At minsan, huli na rin ang lahat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Cleo. Alay ko ang istorya ng buhay namin. Kwento na nagbigay paalala na mas pahalagahan ang bawat sandaling kapiling ang aming pamilya, lalo na ang aming mga magulang. Simple lamang ang buhay naming pamilya. Hindi marangya, puno ng tawa, kwento at halakhak ang bawat sulok ng bahay. O mga anak, halina! Huwag niyong kalimutan manalangin bago kumain Huwag masyadong sabik, Leo. Baka maubos mo agad ulam ko. Pa naman, isang piraso lang itong manok Yun ka na naman ate, hakot award sa ulam. Na para bang hindi ka nakailang manok, Elaine? O siya, sige na. Ubusin niyo na muna pagkain niyo. Tama na dadalan. Kain lang ng kain. Sa hapag, naroon ng kasiyahan. Kami ng mga kapatid ko ay masisigla, si tatay ay masipag at si nanay naman ay mapagmahal. Buong akala namin, ganoon na lamang kagaan ang daloy ng buhay. Hanggang isang araw, napansin ko ang napapadalas na panghihina ni tatay. Akala namin ay simpleng pagod lang, pero lumipas ang mga linggo, hindi ito bumuti. Justin, ang payat mo na. Dapat magpatingin ka na sa doktor. Konting pahinga lang to, MJ. Sayang ang bayad sa doktor. Pa, ayos ka lang ba? Ano ka ba, anak? Si Papa ito, Lakas-lakas ng Papa mo, no? Pa, ba't mahaba ilong mo? Napakasinungaling talaga ng Papa. Totoo tong sinasabi ko, no? Nakikita mo ba tong muscles ko? Ang laki, Isang araw, bumagsak si tatay habang nagtatrabaho sa bukid. Dinala siya ni nanay sa ospital at doon nila nalaman may malubhan na pala siyang sakit. Dok, may pag-asa pa po ba siya? Mahaba-habang gamot nito, ma'am. Kakailangan niyo ng pera para sa gamot at therapy. Mula noon, halos hindi na natutulog si nanay kakaisip kung saan siya kukuha ng pambayad. Hanggang sa isang gabi sa ospital, Justin, magtatrabaho na muna ako lamang sa abroad para sa gamutan mo at sa mga bata. Huwag mo nang gawin yan, mahal. Ayokong malayo ka sa amin. Kung di ako kikilos, mawawala ka rin sa amin. Patawarin mo ako pero kailangan ko tong gawin. O mga anak, huwag kayong malungkot Si Mama magtatrabaho lamang para kay Papa. Pinapangako ko sa inyo, uuwi ako agad. Ma, ayoko po kayong umalis. Magiging maayos din ang lahat na. Basta, magdasal lamang kayo palagi. at doon nagsimula ang mahabang paglalakbay ni nanay. Hindi lang sa ibang bansa, kung hindi na rin sa sakripisyo. Walang pagkukulang sa pagpapadala ng pera si nanay na isinasantabi namin para sa pagpapagamot ni tatay. Wala rin pagkalimot na magpadala ng sulat si nanay. Na laman ay pangungumusta
at pagpapaalala na mahal niya kami. MJ, hurry up! Clean the living room. We have guests coming. Opo, Ma'am Ingrid. Sandali lang po. Don't talk back. Just work faster. Konting tiis lang, Justin. Unti na lang at makakauwi na rin ako. Hello? Sino po sila? MJ, ako to, sa Aling Danica. Kapitbahay niya sa Pilipinas. Pasensya ka na kung ngayon ako nakatawag, pero si Justin, wala na siya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Aling Danica? Huwag kang magbibiro ng ganyan. Pakiusap lang po. Hindi biro, MJ. Dinala na siya sa hospital, pero hindi na umabot. Ginagawa na namin yung buro niya ngayon. Ma'am Ingrid, pakiusap lang po. Namatay na po ang asawa ko. Pwede na po ba ako makauwi? Kahit isang linggo lang po. No. You signed a contract, MJ. You can't live until it's finished. Miss MJ, you're under arrest for theft. Ano pong sinasabi niyo? Wala po akong ninakaw. Hindi totoo yan. Maraming taon na ang lumipas nang mamatay si tatay at wala pa rin kahit anong pagpaparamdam si nanay. Naiwan kami ng mga kapatid ko, ngunit hindi ko hahayaang matigil ang buhay namin. Tumayo akong magulang para sa kanila. Lingid sa aming kaalaman na sa isang ordinaryong araw ay mayroong mahalagang taong nagbabalik. Cleo, Daisha, Elaine, si Mama to. Di mo na kailangan bumalik, Ma. Iniwan mo kami nung kailangan ka namin. Anak, wag mo naman yan sabihin. Hindi mo alam ang buong kwento. Wala na akong gustong marinig, Ma. Kung mahal mo kami, di sana hindi mo kami iniwan. Hindi natigil niyan si nanay. Araw-araw, tinadalhan niya pa rin kami ng pagkain at nakikita ko ang mga lihim na pagmamasid niya sa malayo. Lumipas ang mga araw mula nang bumalik si nanay. Araw-araw siyang pumupunta sa bahay, dala ang pagkain o simpleng pasalubong. Pero tila ba may pader nang nakaharang sa pagitan namin. Oh, Cleo, anak, halika, kain tayo. Niluto ko yung paborito mong sinigang, katulad ng luto ko dati. Salamat, Ma. Pero busog pa po ako, si Daisha na lang. Ako rin, Ma. Mamaya na lang siguro. Ma, baka pwede po bukas na lang. May ginagawa pa kami. Ganun ba? Sige. Iinitin ko na lang ito mamayang gabi, ha? Nakita ko ang pagngiti ni nanay. Pero sa maraming taon na magkasama kami noon, alam kong sa likod ng ngiti niya ay ang bigat na nararamdaman niya. Hindi pa rin matutumbasan ng pagbalik niya ang mga panahong kinailangan namin siya dati. Iyon ang akala namin. Bakit ganito? Akala ko pag-uwi ko, maiyakap ko na sila muli. Pero parang mas lalo silang lumayo. Kahit gano'n ang turing namin kay nanay, ay hindi niya kami sinukuan. Lumipas ang mga buwan. Pinapakita pa rin ni nanay ang walang hintong pagmamahal niya sa amin. Kahit nahihirapan na siya, mahingi lang ang tawad namin. Sa isip ko, gaano pa ito tatagal? At tumagal nga ba?
ko to. Basta't makita ko lang silang masaya. Hindi ko na kailangan tong banggitin sa kanila. Baka isipin pa nilang pabigat lang ako. Hanggang kaya ko, ako na lang. Isang gabi, habang nag-aayos ng labahin si Daisha, napansin niyang tahimik si nanay sa kwarto. Nakita kong sinilip niya ito. Ngunit nagulat din ako nang makitang nakahandusay sa sahig ang nanay. Malamig, namumutla. Ma? Ma? Ate, tulungan niyo po ako! Si Mama, nahimatay! Bilisan niyo! Dalhin na natin siya sa hospital! Ate Cleo, Elaine, si Mama, dinala namin sa hospital. Bilisan niyo! Ma, ba't di mo sinabi sa amin na may sakit ka? Anak, ayaw kong dagdagan mga problema niyo. Masaya na ako makita ko yung buo. Kahit wala ako. At sa huling sandali, nalaman ko ang lahat. Ang hindi matatawarang sakripisyo ng nanay. Pagtago ng kanyang sakit para lang hindi madagdagan ang bigat ng loob na dinaramdam namin. Ang bawat hinga niya ay puno ng pagmamahal hanggang sa huling sandali. Makalipas ang ilang araw mula nang mailibing si nanay. Habang naglilinis ako sa aming lumang baul, may nakita siyang sobre. Lumang-luma na, may mga bakas ng luha. Nakayoko akong tumingin sa mga kapatid ko at sabay-sabay namin itong binuksan. Mga anak, Tahimik ang silid at tanging boses ko lamang ang naririnig. Tinatagan ko ang aking loob para sa mga kapatid ko, ngunit ako'y nabigo sa nabasa. mga anak, pasensya na at hindi ako nakauwi nung namatay ang papa ninyo. Sinubukan ko, pero hindi ako pinayagan ng amo kong umalis. At bago ako nagkahanap ng paraan, kinasuhan nila ako ng kasalanang hindi ko ginawa. Nakulong ako sa ibang bansa. Mag-isa, walang kausap, at gabi-gabi umiiyak. Pero kahit ganun, hindi ko kayo nakalimutan. Araw-araw ko kayong pinagdarasal. Pasensya na rin kung akala ninyo ay kinalimutan ko na kayo. Hindi ko kayo sinulatan dahil ayokong malaman yung naghihirap ako. Gusto kong maalala ninyo ako bilang masayang ina. Yung lagi niyong kasama sa hapunan. Yung laging tumatawa. Mga anak, ito lahat ng ipon ko sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Para ito sa mga panahong hindi ko kayo mabilhan ng mga bagong laruan at damit. Para sa mga gaming umiyak kayo dahil hindi niyo na ako katabi. Gamitin niyo to para sa kinabukasan niyo. Huwag niyong sayangin ang pagkakataong mabuhay ng may pagmamahal. Kung may pagkakataon pa, sana yakapin niyo ako ng mahigpit. Mahal na mahal ko kayo kahit hanggang langit. At doon, sabay-sabay kaming bumagsak na tila nag-ipon-ipon ang mga taong kinailangan kong tumayo para sa mga kapatid ko. At ako ngayoy tuluyang nanghina. Hawak-hawak ko ang liham habang pakiramdam ko ay niyayakap ako ni nanay mula sa langit. Ma, patawad. Mahal ka namin. Ngayon ko lang lubos na naintindihan ng lahat. Ang sakripisyo ni nanay na handang tiisin ng lahat. Lagit-lagi para sa aming mga minamahal niya.